Nagulantang ang publiko sa balitang nagtungo sa ibang bansa sina Pangulong Kuting Jr., First Lady Lizza Mags at House Speaker Martin Tambaloslos matapos aprubahan ng Korte Suprema ang warrant of arrest laban sa kanila. Ang biglaang pag-alis ng tatlong matataas na opisyal ay nagpapataas ng tensyon sa bansa habang naghihintay ang mga mamamayan ng malinaw na paliwanag mula sa pamahalaan. Ayon sa mga ulat, umalis sina Kuting, Lizza Mags at Tambaloslos sa kabila ng mga nakabingbing kaso at utos ng Korte Suprema na sila ay arestuhin. Ang mga hakbang na ito ay nagdulot ng sari-saring reaksyon mula sa publiko at mga kritiko na nagpahayag ng pagkabahala sa biglaang pag-iwas ng mga opisyal ng mga akusasyon sa kanila. Marami ang nananawagan sa pamahalaan na agarang magbigay ng aksyon upang matugunan ang pag-alis ng mga nasabing opisyal. Samantala, patuloy ang pagbabantay ng taong bayan sa iba't ibang sektor ng mga susunod na hakbang ng pamahalaan at Korte Suprema kaugnay sa isyong ito. Ang inaasahan ng publiko ay isang patas at mabilis na proseso ng hustisya upang matiyak ang pananagutan ng bawat opisyal, gaano man kataas ang kanilang posisyon. Ang kaganapang ito ay nagsilbing hamon sa gobyerno sa pagharap sa mga krisis at pagtiyak sa makatotohanan at katarungan para sa sambayanang Pilipino. At yan ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihitang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Sa akin na hindi daw siya full. Dahil wala po kami problema. Regular exchange messages. Next question, Sir Ongo. How is the already cases kami po Actually, sir, napag-usapan na namin yan, pero nakalimutan ko yung numbers. But around, ayaw ko magbigay ng number kasi nakalimutan ko yung number, sir. But napag-usapan na namin yan kung meron ba mga personnel ng ODP na matatanggal, kung meron budget pa. And yes, nung examine namin pa isa-isa by line item kung ano yung affected sa ginawa na ODP budget sa General Appropriations Bill, nakita namin na ubus lahat ng COSP namin na construction. So how many countries we got like that? Okay, so the Vice President said, okay pa po, ang President. I obviously questions in the Philippines. Papunta pa tayo. I'm sorry. Sorry, I do not have the numbers, but Dr. Chris will prepare the, yes, we can have yung July 1 natin na parang report. Do we have it? Do you have a copy? Sir, yes. Yung July 1 report natin. The report. So every, yes, thank you. So, but this is the first year you do that. So every year we have a report, sir. June. So this is our first year. We continue to have this. And then within our second year, that's we review and ito po yung mga compliments ng sa mga flagship projects. Now, on first things first, we just hear about a mayor being there, on that is again, Gamay. Ako to. Muna. Ngayon, personal decision ko na as of this moment, personal decision ko na 1 hours ng kanila ko. Local one or national summit kasi maganda yung experience ko last week. Ganun talaga mga tao
nagsasabi sa akin. Tumoto lang tayo ng sinabi ko. So, given that some people follow what I say, meron akong parang hesitation na magsabi ulit ng gusto ng iboto ng mga tao. Pero, paalala ko lang sa ating mga dulante na pinag-isip nila yung mga kandidato sa mga lugar. Tingnan nila kung ano yung nagawa, tingnan nila kung ano yung sinabi, at natupad ba or binigay ba yung mga sinabi ng kandidato. And syempre, ikumpara nila ang iba't ibang mga kandidato nila. Huwag silang maniwala sa endorsement lang ng isang tao o endorsement lang ng isang sikat na personalidad. Dapat kilatisin talaga ng mga botante ang kanilang mga kandidato. That way, mapanigurado natin na nananalo at napipili talaga yung mga karapat-dapat na umupo sa mga pwesto. Next question. Sir Dale, Action Value. Okay. So, next, Miss Neo Pareño. Including that answer. Okay na. Pwede mo. Yes, sir. Wala. Oh. Sana tayo makita. Wala pa kayong tanong. Carla. Yung apat nilang staff, they were cited for being them. How would you describe that? Is that significantly motivated or they just provide insight for exam? Lahat sa simula pa lang, ma'am, nagsabi na talaga ako na the hearings in the House of Representatives are politically motivated. Unang-una, nagsimula yan last year, di ba? Kung maalala ninyo, nagsimula talaga yan last year sa confidential funds. May meeting na nangyari with the Makabayan Bloc, and hindi naman tinago yon, pinost naman sa social media, Makabayan Bloc and Speaker Martin Romualdez. Then they started attacking the budget of the Office of the Vice President. When in fact, pag-submit ng budget na yan, pag-submit ng depart ng office ng budget, nasa NEP na yan siya. Ibig sabihin, pag nasa NEP siya, in-approve na siya ng President because that NEP is the submission of the President to Congress of his proposed budget. So, pagkatapos ng meeting nila, nag-hearing na sila noong budget, and lumabas, nang nag-hearing sila ng budget ng Commission on Audit, lumabas ang AOM. Audit Observation Memorandum ng COA. In a span of 4 days, lumabas yung kasunod na AOM. So para bang para bang meron silang collusion noon na dito natin aatakihin, ito yung gagawin natin. So lumabas nga yung AOM, sinagot naman namin yung mga AOM because we fully respect the mandate of COA to audit funds, no? So, sinagot namin, tapos, ang sumunod nun ay nasagot namin. Nagkaroon kami ng notice of suspension. Doon sa notice of suspension, sinagot din namin sa COA. And then nagkaroon kami ng portion ng notice of disallowance. Now ngayon, pagdating sa notice of disallowance, meron kami 6 months to appeal. So, ibig sabihin doon, hindi pa tapos yung audit. Tapos, noong budget hearing na for calendar year 2025, nakita ninyo, ako na lang yung mag-isa na pumunta doon. Kasi sinabihan na ako ng mga kaibigan ko sa loob ng House of Representatives na walang budget hearing na mangyayari. Ang gagawin lang nila is aatakihin kanila sa confidential funds. So, ang ginawa namin, binitawan namin yung budget namin. Sinabi namin sa Congress, since you have the power of the purse, then you can do whatever you want with the budget. Kung gusto niyo bawasan, go ahead. Kung gusto niyo dagdagan, go ahead. Bahala kayo.
Anyway, mga katrabaho pa naman kami. Kung ano yung maiwan, yun yung gagamitin namin para magtrabaho. So, yun. So, they started attacking me in the budget hearing. Hindi nila magawa kasi nga, binitawan na namin yung budget. Sinabi namin sa inyo na yun. Ang ginawa nila, what they cannot do in the budget hearing, they created a privileged speech ko noon, questioning yung mga ginagawa na projects ng Office of the Vice President, and then they referred it to the committee. And then the committee, did the hearings doon sa privileged speech ni Congressman Valeriano, was it? So, ngayon, pagdating naman doon, kung makikita mo, wala namang nakamention na confidential funds sa privileged speech ni Valeriano, pero lahat ng tanong nila doon sa hearing nila ay patungkol sa confidential funds. So, noong una, pumunta ako doon, sinabi ko sa kanila na ang ginagawa ninyo ay fault finding. Naghahanap kayo ng mali kasi wala kayong makita, naghahanap kayo ng mali para makapaggawa kayo ng impeachment. Sinasabi nila, oh, siya lang naman nagsasabi ng impeachment, hindi mo kami nagsasabi. Hindi. As early as November last year, nag-announce na si Franz Castro, nagsabi na siya na we are talking about impeachment. Ang problema sa kanila kasi wala talaga silang evidence of wrongdoing. That is why pinipilit talaga nila na maghanap ng katiwalian, kumbaga, dyan sa mga hearings nila na hanggang ngayon, hindi pa rin nila nakukuha. Sinisira lang nila ng sinisira yung institution, yung integrity ng dignity ng institution ng Office of the Vice President, and of course, yung mga pangalan ng mga ordinary employees. Doon masakit ang loob ko kasi mga ordinary employees lang ito sila. I mean, sa akin, wala namang problema na sirain niyo ang pangalan ko. Kasi nung pumasok ako sa politika, expected naman na talaga yun na, diba? Sa politika, siraan talaga yon. Sisirain mo ang kalaban mo para magmukha kang malinis, magmukha kang mabait. Ganun ang usual na strategy ng mga politicians. So, walang problema sa akin. Ang problema ko, at yun yung kinakasama talaga ng loob ko, ay nadadama yung mga tao na wala namang ginawa, kundi nagtrabaho lang doon sa Office of the Vice President. So, yes, it's politically motivated, ma'am. Kasi, dahil hindi ko alam kung anong kinagalit ni Lisa Marcos sa akin. Sabi niya, yung tumawa daw ako sa pagsabi ni PRD na yung president. Yun naman yung sinabi niya na kinagalit niya sa akin. So, wala na tayong magawa niyan. That's her personal take and personal feelings. And then si Martin, alam ko si Martin, he really wants to run for president. And if he cannot make it to a popular vote, he'll just do the charter change and run as prime minister. Thanks. Ma'am, expression ng pag-hinayangan dahil ang office niyo po dito at yung programa namin sa XFM, Servisyong Katropa ay may establish ng partnership na talaga. May referrals kami ng mga pasyente, tinatala dito kay Dr. Base, tapos nirespondihan. Sasayang naman yung umpisahan namin partnership na mag-close yung office dito. Yes, kahit man ako, nasisayangan din ako sa effort nila Doc Chris at lahat ng mga satellite offices sa iba't ibang lugar. Dahil hindi naman ito sila kasi mga politiko karamihan sa kanila, mga lang talaga, mga Pilipino na gusto lang talaga tumulong
at magtrabaho at magserbisyo sa taong bayan. Nasasayangan din ako at saka nakita ko kasi sa Davao City nung mayor ako na kailangan talaga ng iba't ibang satellite offices. Actually, ang tawag namin sa Davao City, district offices. Divided into 11 districts ang Davao City. One district office per district. Political district, we call it. Nakikita ko kasi madami talagang mga tao na pag hindi malapit yung access nila sa government services, wala na rin sila talagang initiative na pumunta kung nasaan yung sentro. So, yes, nasasayangan din kami. Pero tingnan natin, sir, kung ano yung kalabasan na budget ng Office of the Vice President, and then we'll work around it and see what projects we still can do by January 2025. Thank you. Next, from the TV Garden. Darling from the Virgin Vice President. From the way things are, it is quite obvious that you are object of demolition and being discredited because of the 2028 elections. My question is, are you eyeing the presidency in 2020? Wala pa yan sa mga plano ko, ma'am. I was asked kung tatakbo ba ako sa 2028 and then I answered doon sa mga kasamahan natin sa media sa National Capital Region. December 2026 will be the best time to decide kung tatakbo sa 2028. There's a follow-up from the OVP media. Ang sabi po ni Deputy Speaker Suarez, bakit daw pare-parehas yung mga travel order na bakit pare-pareho na may travel order lahat ng mga officials ng OVP yung sinusulpina on the day of the hearing? Ang accusation niya daw, mayroong malicious intent by issue ng travel order. That is not true. In-explain ko na kanina, no? Walang mali siya yan. Meron kaming OVP anniversary sa November, 89th anniversary sa November 15. Lahat kami, tulad kami ni JC, nandito kami ngayon to discuss OVP anniversary for Panay and Negros Island. So, merong isa pumunta ng Cebu at merong isa his trip was not for a anniversary. Ang trip niya is to Caraga, preparing for possible typhoon sa December. Kasi usually Mindanao, December yung bagyo sa Mindanao. Experience namin doon. Even nung mayor ako, nakadalawang bagyo ako, December lagi ang Mindanao na bagyo. And then the other two, yes, Thanksgiving ang kanila, yung isa Bukidnon ng area. So, kahit ako man, wala din ako sa central office for after November 16 kasi tuloy-tuloy na yung mga Thanksgiving activities ng iba't ibang satellite offices. Busy ang Office of the Vice President ngayon kasi from our 89th anniversary, November 15, meron na kaming year-end celebration on November 29. So, pinasok namin lahat ng schedule between November 15 and November 29. And then, ang maiwan na lang for December are the Christmas gift giving doon sa Luzon sa NCR. Follow-up. Yeah. Madam Vice President, Yes, your ma'am. father was quoted to have said na he's asking you to get out of politics. So it's your Yes, concern. ma'am. Oo. Pagkatapos niya ako sinabi na tumakbo akong mayor, tumakbo akong vice mayor, sabihan niya ako na, darating tayo doon, ma'am. Darating din tayo doon na hindi na ako sasali sa politics. Ako man, gusto ko din. Ang problema ko is that I need to answer to 32.2 million Filipinos na who gave their trust and confidence for me to become the Vice President of everyone, hindi lang 32.2 million. Darating din tayo doon na hindi na ako sasali sa politika. But buhay kasi natin, hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. We can only plan. But it's always God's purpose that shall prevail. So,
plano lang tayo ng plano, ma'am, pero magtiwala din tayo sa Diyos. Kung follow-up kayo, sir. Congratulations. Ma'am, yung speaking of former President Duterte, yung reaction po ninyo or yung, yes, your take po ninyo na nag-review sa pag-attend na hearing na pinatawag sa kanya. Sa Quadcom, no? Well, that is his prerogative. Hindi ko alam kung bakit hindi siya umattend sa invitation ng hearing ng Quadcom. But kung ano yung desisyon niya, tulad ng sinabi ko kanina, kung ano yung desisyon ng mga OVP personnel, doon lang din ako susuporta. Mahirap kasi sabihan ng tao, umattend ka or huwag ka umattend. Kasi siya yung uupo doon siya yung sasagot doon. Hindi naman ako, hindi naman ibang tao. So, kung ano yung desisyon nila, supportahan ko lang. Pero last na lang po ma'am sa question kanina na wala pa kayong invitation come November 15. So ma'am, given na may invitation, mag-attend po kayo ulit. Sa Quadcom, di na siguro. Hindi, ito ba yung Save the Queen? Mag-attend po kayo ma'am. Kung yung Save the Queen lang komentan ko na lang yan siya, ma'am. Kasi ma'am, walang gumagawa ng operation na sasabihin niya kung ano yung objective ng operation niya. Let's say, for example, ang operation ko ay Save the Queen. Napaka-obvious naman siguro nun na parang tipong ang aming operation ay to make sure that she becomes Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!